Good evening everyone, magandang gabi po sa ating lahat and welcome naman sa ating channel, ang buhay ko sa Israel. So kung bago ka sa aking channel mga kapatid, don't forget to like and i-share mo na rin mga kapatid yung video na ito. So syempre medyo hindi po tayo masyadong nakapag-update dahil December medyo masyado pong busy ngayon. Merry Christmas po dyan sa bawat isa sa Pilipinas. To those Christians who are celebrating Christmas, yung kapanganakan ng ating Savior, which is the Lord Jesus Christ. So may you have a blessed Christmas and syempre advance Happy New Year din po sa ating lahat. But anyway, may mga nag-message pa rin sa akin to give an update sa mga nangyayari po dito sa Israel. So, right now mga kapatid, dito sa North, patuloy pa rin po yung kabutihan ng Panginoon dahil, yun nga, kung titignan naman natin sa balita, marami na po mga sundalo dito ng Israel ang nagbuwis ng buhay nila para po magkaroon kami ng protection dito. So, ayan, sa mga nawalan, mga kapatid, we are praying for the family dahil they are giving their best. They're in the front line. Yung mga sundalo ng Israel, nandun sila sa pinakaharap mismo para magkaroon ng kaayusan dito po sa bayan ng Israel. So, sa north part, magulo pa rin po yung Lebanon, but praise God dahil yun nga, patuloy po na intercept ng Iron Dome yung mga missile na pinapadala po ng Hezbollah. At doon po sa Gaza mga kapatid, medyo mas mahirap ngayon dahil winter na. So pray natin yung mga sundalo kasi talagang face to face na po yung labanan doon. And they are penetrating the cities talaga. So, ayan. Anyway, simple news lang po ngayong December 24. So ito mga kapatid, ito po kay Amir Tsarfati, no, nakita ko lang ito. Ito po nangyari sa Jordan, no, Jordan's border. Jordan's border guard forces seized no less than 7.5 million kaptagon. Hindi ko lang kung narinig nyo na ito. Grabe no, laki ng halaga, 7.5 million kaptagon. Pills smuggled from Syria. Galing po siya ng Syria. This is an amount that is greater than the entire amount of pills seized in the month of January to November. So ito daw isa sa pinakamalaki na na-seize from Jordan kasi sa Syria, dumadaan sila sa Jordan and din minsan pinapapasok po ng Gaza para magamit ng mga Hamas na ito. So sabi diyan, marami na silang nahuli ng mga smuggled na mga kaptagon. So ayan, reminder, many of the October 7 Hamas terrorists were under kaptagon influence. Alam naman natin mga kapatid, ban na po yung kaptagon na ito, isa pong pills. Parang drugs po siya na tumutulong sa depression, pero pag nasubrahan ka, ay nagiging high ka, nagiging addictive ka. Kaya mapapansin nyo, ito yung ginamit ng mga Hamas na pumasok po sa Israel, napaka active nila, napaka-alert nila, wala silang takot because most of them are using kaptagon na pinagbabawal. Kasi nga pag high ka, kaya makita mo yung brutal na ginawa nila dito noong October 7, hindi kayang gawin ng ordinary lang na tao, normal na tao. Ang nakakagawa lang noon ay lango sa droga talaga. So syempre, ito rin po yung ginamit ng mga ISIS. Kung hindi kayo aware mga kapatid, yung kaptagon na ito. So until now, naganap ito sa Syria and sa Turkey and even sa Gaza mga kapatid. Ayan, praise God sa bayan po ng Jordan that are yung mga border guards na talagang nahuhuli nila yung mga nag-i-smuggle na ito papunta ng Gaza at sa iba pang mga Arab countries. Anyway, sabi dito, a Hamas terrorist who was captured in Gaza Strip after being interrogated by Shin Bet. Dito makikita natin mga kapatid, meron pong in-interview na ginagamit talaga nila yung mga bata. Sabi niya na children are used for the purpose of transferring explosives between the areas. So ginagamit nila yung mga kabataan kasi alam nila na pag mga matatanda, pwede silang mabaril. So yung mga bata hindi talaga binabaril ng mga IDF. So yung pinapadala nila ng explosive, pinapadala nila sa isang parang basket lang yata or something. So yung inuutusan nila mga kapatid. Grabe talaga yung mga Hamas na ito. Pakinggan natin. مثلا بدهم نقول عبوه من مكان لمكان الكبير حينضرب فيها بديها الصغير مثلا كانوا يستخدموا السله البلاستيك بتاعت الخضره ويموت له اياها. Okay, napansin mga kapatid, sabi niya, for example, ayan, someone wants to bring an explosive. So kung gusto nila ng pasabog from one place to another, sabi niyan, the IDF would fire toward a grown up. So talagang alam nila talaga pag malaki ka na, eh delikado ka. Kaya ginagawa nila, instead they give it to a small boy. Ayan, so nilalagay lang daw sa plastic na parang lalagay ng vegetables, tapos nakalagay doon yung explosive, and then sabi niya, and tell the child, because you're small, and okay, go put this in the entrance of the house kung saan doon ta-transfer, and then after that, umalis ka na. So, in short mga kapatid, yan, the boy is the one who transport the explosive. Nakakadelikado dito mga kapatid. And this is war. Grabe no? So even their own son mga kapatid, their own child, i-risk nila. Bakit daw? Kasi nga, para sa kanilang buhay. So they are willing to sacrifice their children, their child, para maprotektahan lang sila. Ano? Grabe mga kapatid.
تبعتوا طفل رايح للخطر. مثلا بده ينقل عبوة من مكان لمكان، الكبير حينضرب فيها. Okay, so it's a reality, kaya mapapansin natin mga kapatid, totoo naman there are some children na nadamay doon po sa Gaza because Hamas, they don't care to the lives of these children. Totoo naman mga kapatid, talagang tinuturuan nila ito maghawak ng baril and even how to hate. Instead na magmahal, talagang hate yung tinuturo nila sa mga kabataan na ito. Ayan, and sabi dito, look how terrorist organization Hamas uses a cemetery to fire missiles at Israel from. That's how they disrespect their dead. They have no respect for life and they have no respect for the dead. So ito po ay nakita ko kay Amir Charpati. Sa madaling salita mga kapatid, mapapansin natin dito na even yung mga sementeryo nila, nilagyan talaga nila ng mga missile pad or launching. Doon sila nagla-launch sa mga sementeryo na hindi basta-basta tinitira ng IDF kasi nga, it's respect for the dead. Alam naman natin na kahit napatay na yan sila, we respect ang ating mga loved ones na nakalalibing doon. Pero yung Hamas mga kapatid, they strike anywhere. So kahit saang lugar, talagang ginagawa nila ng mga hideout and mga missile pad. Kaya marami pong nasisira, nadadamay talaga. Panoorin natin. Ayan o. 86. Nakita niyo mga kapatid, this is parang ano ito missile launching area, nakalagay lang sa ilalim ng lupa. So ito po sa sementeryo nila. מצא משגר עם טילים מוכנים. Yan may mga hindi pa napalipad. באמצע סג'איה cemetery. ובאמצע בית קברות. In the middle of the חטיבת cemetery. גולני, גדוד 7086. Yan so grabe no. So wala silang patawad mga kapatid. As long as baka-terrorize sila sa bayan ng Israel, they don't care kung anong lugar. Mosque man yan. Kaya di ba may na nakaraan, pati mosque ginawa nilang, merong area doon na ginawa nilang training ground, yung training ng pagpapaputok. Kaya no wonder talagang marami pong nawawasak dahil nga sa mga Hamas na ito. They don't choose the place, but it's reality doon po sa Gaza. Ito mga kapatid, pray po natin yung mga sundalo ng Israel. So, they are continually penetrating the Gaza. So, yan, nakakalungkot yung Gaza ngayon kasi wasak na wasak talaga. And marami pa rin sila nakikita. Grabe mga kapatid, punong-puno ng baril yung Gaza at mga weapons talaga kahit at saang bahay. Grabe, sobrang dami. Every place. Talagang kung titingnan nyo yung pera na para sa mga mamayan, talagang na-invest talaga nila dito sa mga ammunition and mga rifles na panglaban po sa Israel. Another video ito. Ito mga kapatid, ang Israeli tawag dyan, Druze. Okay. So ito mga Gazans. So makikita natin mga kapatid humanity dito na ang IDF, they are not there for civilians. They are there for the hostages at for yung Hamas na ito. So they are helping ng mga Gazan civilian na dinadamay ng mga Hamas na ito. You know, binibigyan niya yung bata ng apple. So, makita natin na andun yung humanity ng mga IDF soldiers na ito. Kasi nga alam natin, the IDF are there only for the hostages. Kasi nga marami pa rin silang hindi nirelease hanggang ngayon, over 2 months na. So, they want to locate all those hostages and we are praying for miracle mga kapatid. That's the news today. So, salamat talaga sa kanilang buhay na binibigay para magkaroon kami dito ng kapayapaan mga kapatid. Sa mga hindi naniniwala na very peaceful dito, yes, may mga bumbahan but we are, praise God, we are safe because those IDF soldiers are risking their life for our protection. Ayan, ito mga kapatid, ayon po ito sa Stand With Us. So, 13 hours ago, nakakalungkot kasi meron pong 8 additional na mga IDF soldiers ang namatay under the operation. So, may their memories and heroism of these brave men forever be a blessing. So, we thank God for them na nagpo-protect sa bayan po ng Israel. So, we are praying for their families, for their loved ones, na i-comfort sila ng Panginoon, especially during time ng Christmas. These people are there because they love their family and they love the people here sa bayan po ng Israel. So, ayan, anyway, patapos na po yung taon. So, I hope and pray na matapos na po yung gulo na ito. Pag-pray natin na makuha na po, makita na po yung mga hostages na ito and magkaroon po ng long-term na kapayapaan and solution sa situation na ito at hindi na po mangyari yung October 7 na nangyari po dito sa bayan ng Israel. So anyway, salamat po sa patuloy na pag-pray, sa pangungumusta, and yan, keep on praying for Israel and for all the innocent people na nadadamay, even sa mga civilian po doon sa Gaza mga kapatid. Ayan, kung bago ka sa aking channel, don't forget to like at share mo na rin mga kapatid yung ating video. So anyway, see you again sa ating mga susunod na video. Paalam.